Alright, so pahinga lang, Pisces. Another message, para sa inyo, ito yung pagsabog mga kapiksi, 'no? So, iwasan natin maging, impulsive, guys. Kailangan as much as you can, panatilihin yung pagiging, kalmado mga kapiksi. Huwag tayo basta-basta magpadala sa bugso ng ating, mga emosyon, guys, 'no? And iwasan natin, pumatol, 'no, sa mga hindi kapatol-patol naman talaga. Ah Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM Oracle of the Month para ngayong July, guys. Para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito, guys. Ito yung para sa spiritual message nyo. Ito yung para sa life messages. And ito naman yung sa love life, mga kapiksi. So, kung ano lang yung makaresonate sa inyo, take that message, guys, kasi hindi lahat ng message ay magre-resonate sa inyo. So, inahin natin tong spiritual message for you, Pisces. So, yung first message natin, guys, ito yung vulnerability. Ibig sabihin nito, guys, medyo prone kayo sa attack. Mga kapiksi, medyo weak. May weak. Kaya pag sinabing weak, malamya, malambot, mahina, no? Vulnerable, guys. So, and okay lang yun. Kasi hindi naman tayo palaging strong, hindi naman tayo palaging malakas, guys, no? Mentally, physically, emotionally, and even spiritually. Sometimes, nanghihina talaga tayo, depende sa mga nangyayari or sa mga sitwasyon na kinakaharap natin sa buhay. And that's okay. So, kailangan nyo lang magpahinga, mga kapiksi, mag-recharge. Alam nyo yon, and magpalakas, no? And kapag okay na ulit kayo, bangon ulit mga kapiksi and laban ulit sa buhay. Okay? Alright. So, pahinga lang, Pisces. Another message, para sa inyo, ito yung pagsabog mga kapiksi, no? So, iwasan natin maging impulsive, guys. Kailangan as much as you can, panatilihin yung pagiging kalmado, mga kapiksi. Huwag tayo basta-basta magpadala sa bugso ng ating mga emosyon, guys, no? And iwasan natin pumatol, no? Sa mga hindi kapatol-patol naman talaga sa paligid natin. You have to protect your peace at all times, mga kapiksi. So, always kayong maging kalmado, Pisces. And another message for you, guys. Ito naman ay harmony. So, ibig sabihin, maganda, very harmonious yung connection nyo, yung relationship nyo within your quantum bubble, mga kapiksi, sa mga kakilala nyo, katrabaho nyo, kaibigan nyo, kapamilya nyo, kapitbahay nyo, di ba? And dapat pinapanatili talaga natin yan sa buhay natin, guys. Yung pagkakaroon ng harmonious na relationship kasi no man is an island, guys. Hindi tayo mabubuhay na mag-isa lang tayo, no? Kahit gaano pa tayo ka-independent or ka-strong, dadating at dadating ang time na kakailanganin natin yung tulong ng ibang tao. So, make sure na talagang pinapanatili natin yung pagkakaroon ng harmonious na relationship sa ibang tao para hindi rin tayo mahirapan, guys. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito naman ay sa life messages, guys. Yung nauna ay spiritual message. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin shuffle natin to habang sinashuffle ko to, guys. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, no? Super liit na bote pero super effective, super powerful guys. Ang dami ng sinwerte dito. So sa mga gusto mag-avail guys, ito yung ating WhatsApp number mga kapiksi. Chat nyo lang ako dyan guys. So, ito yung ating live messages naman. So, yung first message natin. Message in a bottle. May mga mensaheng nais iparating sa inyo guys, yung mga spirit guides nyo. So, you have to pay attention sa paligid nyo, sa mga nakikita nyo, mga naririnig nyo, sometimes sa panaginip, no? Pag panaginip guys, huwag nyong itanong sa akin, no? Kasi hindi naman ako dream interpreter. Minsan kasi may nagko-comment, kapiksi na naginip ako ng ganito, anong ibig sabihin? So, hindi ko yun alam. Magsaliksik na lang kayo guys, marami ng paraan, or maghanap kayo ng dream interpreter mismo, sila yung makakapag-interpret ng mga dreams nyo. Pero sometimes sa panaginip natin, mga angel numbers, ganyan, minsan may mga mensahe kayo na biglang maririnig. So, yeah. Isaliksik nyo yung ibig sabihin nun guys kasi maaaring may mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. And ito naman guys ay reminder sa inyo na panatilihin ang pagpapakumbaba mga kapiksi. Okay? So it's okay na maging proud kayo sa mga achievements nyo, sa mga nararating nyo sa buhay kasi pinagsikapan nyo yan, yung mga success nyo guys, no? Pero you also need to remain humble at all times, maging mapagkumbaba. Okay lang maging proud, wag lang maging mayabang. Magkaiba yon guys, sobrang magkaiba. Yung pagiging humble, pagiging mayabang, pagiging mataas, no? So wag ganun. Panatilihin natin yung pagkakaroon ng mabuting puso, mga kapiksi. And for some of you guys, no, maaaring may mga ma-reveal na katotohanan kayo, may mga ma-discover na katotohanan kayo guys ngayong season na to, whether maganda man or hindi maganda yung malalaman nyo, pabor pa rin sa nyo yan kasi malalaman nyo kung ano yung totoo, yun yung ibig sabihin nun, di ba? So kahit pa paano, hindi na kayo nangangapa sa dilim, hindi na kayo tatanga-tanga kumbaga kasi alam nyo na kung ano yung totoo. Depende na lang sa inyo kung paano nyo i-take or tatanggapin yung sitwasyon, Pisces. Okay? Alright. So, ito naman ay sa love, guys. Tingnan naman natin yung mga energy surrounding your love situation. Kung ano lang yung makaresonate, guys. Take that message. Yung first message. Ito yung party-party. Ito makaka-resonate. Ito dun sa mga nag-e-enjoy pa rin sa buhay, kahit single kayo or kahit in a relationship na kayo. Kung single kayo guys, parang you're spending more time with yourself, going out with friends, having fun, no? And yung iba sa inyo kahit in a relationship na, hindi pa rin ninyo kinukulong yung sarili nyo sa relationship. And tama naman yun guys, meron pa rin kayong karapatan na mag-enjoy. Wag lang sobra-sobra. Syempre, you also have to consider kung ano din yung nararamdaman ng person mo. Pero it doesn't necessarily mean na wag ka nang lumabas or wag ka nang makipag-party-party kasama ng mga friends mo, di ba? You can still do that, pero syempre with limitations, mga kapiksi, and with boundaries din. Parang respeto mo na rin dun sa jowa mo guys. Okay? Right. And another message para sa inyo, Pisces. Ito naman ay heartbroken for some of you. Maaaring may mga nangyayaring away sa relationship nyo, mga pagtatalo, mga hindi pagkakasundo, mga hindi pagkakaunawaan. Guys, for some of you naman, pwedeng nagkakaroon talaga kayo ng breakup or parang papunta na sa breakup, mga kapiksi. Yung iba baka kaka-break no pa lang or na-ghosted na kayo
Minsan, hindi pa break, walang official, pero ghosted na, may mga emotional gaps na, no? And sometimes, it's already a sign, no, na tapos na. Kasi, if wala ng connection, wala ng communication, sometimes, hindi na kailangan ng formality, no? Um, it's, it's a message. Ghosting is a message, no? Kung hindi nyo pa naiintindihan. Kapag ginost kayo, that's already a clear message na ayaw na nila kayong kontakin, ayaw nila kayong makausap, ayaw na nila kayong makasama. That's already a message, guys. So, wag nyo nang antayin na harap-haramang sabihin sa inyo na ayoko na sa'yo. Tapos na tayo. Because that's already their message, guys. Okay? Yung iba kasi, sinasabi, hindi naman kami nag-break, mga kapiksi, bigla na lang siyang nawala, hindi na lang nag-text, ganyan. So, bahala kayo kung gusto nyo pang lokohin yung sarili nyo, pero that's already a message, guys. And another message para sa inyo, Pisces. For some of you, nagkakaroon kayo na you may be dealing with a karmic relationship, so there's a lot of resentments, triggers, maraming away, maraming kaguluhan na nangyayari sa relationship. And ganun ang karmic relationship. Kasi ibig sabihin nun, may mga past life issues kayo na unresolved, na dala-dala nyo siya sa current relationship nyo. And hindi yan matatapos hanggang walang forgiveness, guys. Okay? So, it's very important talaga na matuto kayo magpatawad. Otherwise, kahit maghiwalay kayo ngayon, mag-meet kayo sa next life nyo, and kayo pa rin yung magkarelasyon, mauulit lang din yung scenario sa inyo. Yun yung kahalagahan ng forgiveness para maputol yung karmic na relationship nyo, guys. Okay? So, wag nyong sabihin na hindi ko siya mapapatawad, kapiksi, dahil ang lala ng ginawa niya sa akin. Edi, wow. Kayo na yung magdadala niyan kasi kayo rin naman yung magsasuffer pag hindi kayo nagpatawad, guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Pisces, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.